Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Welcome back dito sa ating channel mga ka-friendships! Kamusta na kayo? Sana okay? Masaya at magandang araw natin ngayon. Napapansin niyo ba ang boses ko mga ka-friendships? Naku, hindi pa rin ako gumagaling. May sipon at ubo pa rin ako mga ka-friendships. Pero, nandito ako ngayon sa inyong harapan upang mangingin ng konting oras ulit sa inyo na panoorin ang ating video mula dito hanggang simula. Dahil alam ko mga friendships no, na isa ka sa mga naghintay sa ating content ngayon. Alam ko nasa public school tayo ngayon at nangangailangan ng explanations ng mga criteria sa reclassification sa expanded career progression ng mga public school teachers. Paano kinocompute ang ETE or Education Training Experience, Performance, and then demonstration teaching, and on-the-spot writing of annotation and interview. So, lahat yun mga friends, just paano kinukuha ang mga points dahil ang education ay 10 points, ang training ay 10 points, ang experience 10 points, ang performance, nako malaki to. Ito yung pinakamalaki, 30 points, ang ating IPCRF. At mga ka-friendships, 25 points, pangalawa sa pinakamalaki, ang demonstration teaching. At ang pangatlong malaki mga friendships ay ang on-the-spot writing of annotations sa ating portfolio MOVs at saka ang BEI or Behavioral Event Interview. So yon mga friendships, ang dami sa atin na hindi alam kung paano kino-compute yon. Nako, inom muna tayo ng ating lemon dahil uubo na tayo. Ayan mga friendships no. So, kaharap ko ngayon ay ang laptop mga friendships para sa isang sample computation ng performance natin. So mga friendships, ang IPCRF computation ay nagdedepende sa position ng ating a-applyan. Meron kasing posisyon na isa lang ang IPCRF ang kailangan, isang cycle ng IPCRF. Pero may mga positions na madaming positions na tatlo ang IPCRF ang kailangan sa performance computation. So, ngayon mga friendships, ipe-present ko sa inyo ang isa. Paano kino-compute? Meron siyang formula. Ang formula ng computation ng performance, kasi since pinakamalaki siya doon sa criteria ng point system. So, ngayon, points or performance equals X over 5 and then times WA or weight allocation. So, mga friendships, yung 5 kasi, yun yung highest possible performance rating in depth and RPMS. Wala nang mas mataas pa doon kasi yun yung outstanding. Pwede ka naman maging outstanding kung 4.5, 4.6, 4.9, or flat 5. So, ako, mga friendships, for my first year, ang rating ko is 4.5 something, and then outstanding na yon. And then, my second year, last year, my performance rating was 4.6 something. So mga ka-friendships, sa dalawa kong taon sa public school, outstanding lahat. So dito sa sample na to, ang X ay performance rating reflected in the IPCRF. Yun yung magiging points natin. Ayun yung points na ilalagay natin sa X.
kung magkano ang points na kuha. For example, ang first year ko ay 4.5 something. Yun yung ilalagay ko dito sa X. Okay? Pero dito sa ating sample computation, meron na siyang sample na X dito ng applicant, IPCRF rating yan. And then, ang WA ay weight allocation for performance. So, 30 points ang maximum points makuha mo dito maka-friendships. Nabanggit ko na ko kanina na ang performance ay may pinakamalaking points na makukuha natin. Kaya, galingan natin sa buong taon dahil 30 points po ang makukuha natin dyan. Wala pong sisihan kung maliit ang makuha ninyo dahil kayo po mismo ang gumagawa niyan. Kung gusto yung galingan, then mag-attend na seminar, kumuha ng mga... Kasi nabanggit nila wala daw points ang mga coordinatorship, ang mga chairmanship, wala daw. Nasa IPCRF pa din yun. So, di ba mayroong mga doon? May mga indicators doon. So, balik tayo dito. So, ang ating illustrative example, ang si applicant dito, ang X niyan, or IPCRF rating niya ay 4.356. Ulitin ko, ang IPCRF rating ng applicant A dito sa ating sample ay 4.356. Yun yung magiging value ng ating X. Yung si 5, yung highest points na makuha natin sa DepEd RPMS ay constant yun. Hindi yun nababago. 5 is 5 talaga yun. Kasama yun siya sa formula. I-times natin siya sa WA, which is 30. Yan yung maximum weight allocation na highest possible points makuha natin sa ating performance. So, ngayon, i-replace lang natin 4.356 divided by 5 times 30. Yun yung weight allocation. So, ngayon, pag-divide, i-simplify mo muna yung fraction natin na 4.356 divided by 5. After mong ma-divide yon, yung quotient natin, i-multiply natin siya sa weight allocation na 30. So, ang result nun, ang magiging product ay 26.136 points. Malaki po ba ang 26.136? My answer is yes. Of course, malaki. Over 30 yon. Kasi ang highest possible na makuha nating points sa performance ay 30. Ang lapit mo lang sa 30. Yung 4.3 VS lang yan, mga friendships ha. Kasi 4.5 magiging outstanding yon. 4.3 VS lang siya. Pero, look at that. Ang laki pa din ng nagiging computed value ng ating performance, 26.136 points out of 30 points. So, walang masama doon sa binigay nating rating, sa nakuha nating rating sa IPCRF. Ulitin ko mga ka-friendships at paalala lang na ang gagamitin nating RPCRF ay yung latest. Kapag isa lang ang IPCRF ang kailangan sa posisyon na a-applyan natin. Pero kung ang ating a-applyan position ay kailangan ng 3 sunod-sunod na IPCRF, and then same ko-computing sila, ganituhin siya pag-compute, IPCRF 1, IPCRF 2, IPCRF 3, i-plus lahat ang mga products nila, and then i-divide into 3. Yun yung magiging final performance points mo. Kasi kung tatlo ang kailangan ng IPCRF, of course, kukomputin yung tatlo. Alangan matiway lang yung dalawa, isa lang kukomputin. Nagdedepende po ang number ng IPCRF na kailangan natin sa posisyon na ating a-applyan. So, kung tatlo, ganun pa rin ang computation, same pa din ang formula. Ngunit,
yung lahat ng yun, pag nakuha mo na yung performance points mo, i-plus mo lang yung tatlo at i-divide into the number of IPCRF, and that will be your final points sa performance out of 30. Okay? So hanggang dito na lang, sana malinaw ang explanation natin sa kabila ng ating boses at ubo. Nako, sana mga ka-friendships no, nakatulong sa atin ang video na to. Nagbibigay ng clarification at idea kung paano kino-compute ang performance na 30 points. Kaya ako may chance pa akong galingan ang aking IPCRF kasi next year pa ako pwedeng magpa-reclass. Kasi sabi ng HR, since kaka-promote ko lang last June 23, so, kailangan ko ng 1 year na cycle na IPCRF, tapos saka ko isasalang. So, ulitin ko, 3 talon na SG lang po ang pwedeng talunan natin. So, walang higit pa doon, ha? So, ako T3 ngayon. So, next year, sana qualified ako for T6. Kasi T6 lang pwede kong talunan. Hindi na pwedeng higher than that position. Thank you so much mga ka-friendships. At sana panoorin nyo ang iba nating mga videos para alam nyo din paano kino-compute ang iba mga criterion doon sa criteria ng career classification ng expanded career progression. After nitong video na to, gagawa ulit ako ng ibang video or content paano kino-compute yung ibang mga criteria like education, hindi ko pa nagawan, yung training, experience, demo teaching, at saka mga yung on-the-spot writing annotation at interview. Well, may nagawa na akong video last time kasi last year or this year lang. May nagawa na ako ng video pero ngayon kasi mas lubos ko nang naintindihan. Kaya gagawa ko ng mas bagong video at mas maayos na pag-explain at para maintindihan natin, 'di ba? So that's all and see you sa ating next video. At huwag kakalimutan, baka hindi ka pa subscribe sa ating channel. Naku, baka madami ka nang napanood na video, nakalimutan mo lang mag-subscribe. Mag-subscribe ka na at i-bell mo na mga ka-friendships para ma-notify kayo parati kapag ako ay may update or upload sa ating channel. Ma-notify kayo nun mga ka-friendships At i-share nyo din sa ating ibang ka-friendships na alam mong kailangan nila ang content na to, lalo na nagpa-reclass din siya. Huwag tayong maging madamot. Nandito tayo sa ating channel upang magtulungan sa ating kapwa guro. Thank you at huwag kalimutan din na gigugma ko kamutanan.